Magandang gabi po sa atin lahat at happy Sabbath. Para po sa ating pagsisimula ay tayo po ay magawitan. Ang awitin ang I Shall See the King. I shall see the King, angels sing. I shall see the King someday. In the better land of the golden strand, and with Him shall ever stay. In His glory, I shall see the King, and forever endless praises sing. Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. In the land of song, in the glory throne, where there never comes a night. With my Lord was slain, I shall ever reign in the glory land of light. In His glory, I shall see the King, and forever endless praises sing. For me, Jesus died for me. I shall see the King someday. I shall see the King on my dream spring, and shall look upon His face. Then my song shall be in rest of me, and escape me by His grace. In His glory, I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Cause on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. For our next song, let's sing All the Way. All the way, my Savior leads me, but I have to ask myself, can I doubt His tender mercy? Would your life has been begun? Heavenly peace, divine comfort, hereby fading into death. For I know whatever before me, Jesus doing all things well. For I know whatever before me, Jesus doing all things well. All the way my Savior leads me, cheers running out and dread, gives me grace for every trials, gives me with the living bread. Then my way sick my fortune, and my soul turns me be. God shoulder up before me, glorious spring of joy I see. God shall flutter up Before me, glorious spring of joy I see. On the way my Savior leads me, to the fullness of His love,
hours of day. This my soul, true and the sages. Jesus, lead me on the way. This my soul, true and the sages. Lead me on the way. For our opening song, in hymn number 51, I Sing the Mighty Power of God. Tayo po lahat ay tumayo. I sing the mighty power of God. As the mountains rise, spread the flowing seas abroad and build the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The oceans full like His command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with His word and then pronounced them good. Lord, how I wonders are displayed. Where I'll turn my eyes if I survey the ground dry, or gaze upon the sky. There's not a plant or flower below, but makes the glorious known. And clouds arise and tempests blow by order from Thy throne. Creatures that borrow life from Thee are subject to Thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. Tayo pong lahat ay lumuhod para po sa ating panalangin. Ama banal, sumasalangit ka po, Panginoon. Sa gabing ito, patuloy po naming pinapurihan at pinasalamatan ng dakilang pangalan, Panginoon, na sa buong sanglinggo na nagdaan ay patuloy niyo kami iniingatan at patuloy na pinagpapala, Panginoon. At sa oras nito, tiklaptuhod po kami na patuloy po namin ibinabalik ito sa inyo, sa iyong dakilang kadakalaan, Panginoon. Sa aming programa ngayong gabi, Panginoon, hinihiling po namin, ikaw po ang siyang manguna at kayo lalong higit po ang may mga bahagi sa oras na ito nawa ay maganbanan po ito maayos. Ganon din po ang aming magbibigay ng mensahe ngayong gabi, si Brother Ronnie Ranis, na nawa tulungan niyo po siya na ikaw po ang magsalita sa pamagitan niya, Panginoon, nang sa ganon ang bawat mga salita na kanyang sabihin, Panginoon, ay patuloy ito magbigay aral sa amin, Panginoon. Patuloy po namin ito magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw po nawa ang siyang pamagitna sa bawat sa amin at patuloy na pakaingatan at patuloy na linisin sa inyo man po kami nasupungan, nagkulang at nagkasala, maging hayag man po tulim silita at maging sagawa. Ang lahat ng ito ay aming pinansakop at pinasasalamatang matanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sabat po. Purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay nagtipon-tipon ngayong araw ng Sabado at sama-sama po tayong sumalubong. Ang nauna po sa ating pag-aawitan ay si Sister Queenie Ranes. Ang ating opening song po ay I Sing the Mighty Power of God. Ang ating opening prayer po ay pinangunahan po tayo ni Sister Lisa Masong. At ang presider pong inyong lingkod, Sister Alchin Mascardo. Bago po tayo makakarinig ng mensahe na mula sa Panginoon sa katauhan po ni Brother Ronnie Ranes, tayo po muna ay makakarinig ng musical offering or message and song na magmumula po sa ating mga kabataan. Tayo po ay patuloy sa ating pagpuri sa Panginoon ngayong gabi.
Sunod na po natin ang musical offering ng mga kabataan. Yung Tagalog ng and answer I was parang enough. Ano ba doon? Wala siya. Bakit wala? Smile lang kayo. Pero alam mo yung answer is not enough. Kahit hindi man. Kaya naman, hindi naman si Pino. Bugati ba niya? Kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, binagyan, nagwagi, at pagsapin mo sa bata, nakita ang aninong alwan sa gabi. Sa siling pagpapamukaya, lalawin mo't gabay ang salita. Subalit sa pasanin, bukas sinaulo mo talatan na sanda. Kung sagot ay di sapat, nariyang si Jesus. Sa dalangin siya sagot at higit pa. Sa kanya puso ligtas
dalangin siya sagutan higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagutan higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Hello. Hello. Okay, magandang gabi at happy Sabat po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kapatid. Ayan. Napakabilis ng paglipas ng mga araw, no? Okay ba ang sounds ng aking na inyong narinig? Di ba maingay? Okay. Salamat ng marami sa mga mensahe ng awit na ibinahagi ng ating mga kabataan at makakatulong sa atin mga kapatid ang mensahe ng awit na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Dahil ang kabutihan ng Diyos ay hindi lamang sa mga taong mabuti o matuwid, maging sa mga taong makasalanan, maging sa mga taong nagkasala. Lahat ito ay pinauulanan ng Diyos ang lahat ng sangkatauhan. Ngunit sa mga taong tapat at sumunod sa kanyang mga alituntunin, ang Diyos, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng espesyal na blessing kung paano natin sundin ang kanyang kalooban. Ngayong gabi, ang mensahe po na akin pong ibabahagi sa inyo mga kapatid ay una ay masusumpungan sa Ecclesiastes 12, 13 at 14. At dito sa Tito 3 sa buong chapter. Subalit tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, Ama, sa mga oras po nito, padalhan mo kami ng inyo pong banal na Espiritu. Namin pong patuloy na maunawaan ang inyo pong mga salita. Higit sa lahat ay ma-apply sa aming pong buhay, sa aming pong paglilingkod sa inyo. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito sa Ecclesiastes 12, 13, 14, mga kapatid, ito pong talatang ito ay nagbibigay sa atin ng mga advance na mga paano natin masunod ang Diyos. Sabi dito, ito ang wakas ng bagay. Ang lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay
maging ito mabuti o masama. Lahat ba ay narinig na natin ang sinabi ng Diyos tungkol sa buhay sa sanglibutang ito na atin pong ipinamumuhay ngayon? Sapagkat ang bawat katotohanan, mga kapatid, na atin pong naunawaan at ito'y ating na-apply sa ating pamumuhay, ito ang tinatawag na reformasyon. Mga katotohanan ating ipinamumuhay at nagiging lifestyle natin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang lahat ng bagay na para sa tao. Sa Deuteronomio 29, ang mga bagay na nahayag, ito ay para sa tao. At ang bagay na lihim, ito'y para sa Diyos. So ngayon, ang lahat ng bagay ay narinig natin. Si Kristo ay darating at malapit nang darating. Ang sanglibutang ito ay wawakasan sa pamamagitan ng dagat-dagatang apoy. Ano ang ating tugon, mga kapatid? Sapagkat sinabi dito, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi lamang ang tao na nabubuhay sa mundong ito na parang hayop na pag namatay, ito'y wala ng pangalawang pagkabuhay. Sa lahat ng hayop, mga kapatid, wala ng pagkabuhay na mag-uli. Pero ayon sa banal na kasulatan, ang tao, pag ang tao ay mamatay, mayroon pong pagkabuhay. Maging mabuti, maging masama, mayroon po tayong pangalawang pagkabuhay. Dangan lang sa mga matuwid na mga tao ng Diyos, unang mabubuhay. At ang ikalawang pagkabuhay ay wala ng kapangyarihan para pa sa dadalhin ng Diyos sa langit na bayan. Kundi sila ay nakalaan para sa kasama sa pagwasak, sa pagwakas sa sanglibutang ito. Kaya, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Mga kapatid, ang ating pong mga ginagawa, ito po ang isa sa mga batayan ng Diyos sa paghuhukom. Alam natin na mayroong paghuhukom, ano po? At ang paghuhukom na mangyayari sa sanglibutang ito ay para sa mga tao. Ano? So, base sa ating mga ginagawa. Kumusta? Ano ang ating mga ginagawa? Kaya, ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay mayroon pong kakaibang pamumuhay sa pamamagitan ng pag-aaral sa banal na kasulatan at kailangang ito'y ma-apply sa buhay natin. Hindi ito katulad sa ibang denominasyon na pag nasa simbahan, okay. At paglabas na sa simbahan, hindi na nakikita yung katuwiran ng Panginoon. Kundi doon na sa kanilang mga sarili-sariling mga gawa. Maraming beses kong makikita na nakaputi sila ng damit, puting damit, naka-long sleeve, ng mga puting long sleeve. Pagpapasok pa sa simbahan, nakasipit dito ng sigarilyo. Pag nasa simbahan, mga kapatid, wala na.
May anyong kabanalan, ang sabi dito. May anyong kabanalan. Pag lumabas na sa simbahan, gano'n naman. Nakaipit naman ang sigarilyo sa kamay. Mga kapatid, mayroon pa tayong nakitang katuwiran ni Kristo sa ganitong mga klaseng mga taong nanambahan? Kung walang pagbabago, papaano maka-abot sa atin ang tunay na pagkabago at ang kaligtasan? Mga kapatid, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim. Yung napakasikreto, yung lihim, mayroon pang nakatagong bagay, maging ito'y mabuti o masama. Bawat tao, mga kapatid, mayroon pong sikreto. At itong sikreto na nariyan sa bawat tao, mga kapatid, hindi po ito lihim sa Diyos. Maaring pwede po tayong makakubli sa ating mga kapatiran. Maaring pwede po tayong magiging excuse sa ating simbahan, mga kapatid. Pwede po tayong maitatago natin ang ating mga napakasikreto o kubling bagay na mayroon sa atin. Pero sa Diyos, hindi po tayo makakatago, mga kapatid. Kaya, itong lahat ng ito ay malatag ito sa panahon ng paghuhukom. Kaya, ito'y panawagan sa bawat isa na kung saan tayo, mga kapatid, ay atin pong mahingian ng pagsisisi ang ating mga kasalanan. Anumang kasalanan na napakatagal ng panahon, mga kapatid. Nagkaroon na ba kayo ng evaluation? Nasubukan naman nyo na bang nag-evaluation kayo? Ako, mga kapatid, sinubukan kong mag-evaluation sa aking sarili. Simula nang ako'y lahat ay maalaala ko. Pero, hiningi ko sa Diyos na ipaalaala sa akin ang aking magawang nagawa na hindi ko nahingian ng tawad. Maging sa mga gawa na nahingian ko ng tawad, ipaalaala sa akin, mga kapatid. Kailangan magiging ready din tayo. So, pag ito, mga kapatid, ay i-remind ng Diyos, ng Banal na Espiritu sa atin, napakasarap ang ating pakiramdam. Sapagkat doon po natin maranasan ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Isusulat mo, kapatid, ang ginagawa mo. Anumang gawa ito, anumang kubling bagay na ito, anumang nakasikreto ito, at mga bagay na nahayag na nagkaroon po tayo ng pagkakasala, maging sa Diyos, maging sa tao, at maging sa pangkaramihan kung anong pagkasala na atin pong naisasagawa. Mga kapatid, naalaala ko pa, nung hiningi ko sa Diyos, aywan ko bakit sumabit sa aking isipan na nung ako'y third year high school, may ballpen na nahulog ng aking classmate doon sa flooring ng kanyang upuan. Yung upuan namin, mga kapatid, katulad sa kanila ni Sir Romy na mayroong upuan ng mga sulatanan. Nung mahulog ang ballpen, kinuha ko, sinipa-sipa ko para mapunta sa akin. Ngayon, nung napalapit na sa akin,
kinuha ko at pinasok ko dito sa aking notebook. Yun, hindi ko talaga nahingian ng tawad, mga kapatid. Ang gusto ko, ibalik. Bibiruin ko lang sana yon. Problema kay hindi ko nabalik. Natuluyan. Alam nyo, nangungonsensya ako, pero hindi ako, parang baliwala sa akin yung hingian ko ng tawad at magsisisi ako. Nung hiningi ko sa Diyos, nag-plus sa aking isipan. Dito na kami, mga kapatid. Dito na kami nakatira sa Rampano. Nag-flashback sa aking isipan, mga kapatid, yung bullpen na aking classmate na kinuha ko na hindi ko ipinalik. Special ko talagang hiningian ng tawad sa mga Panginoon. Nung akin pong maisambit ang bagay na akin pong nagawang pagkakasala at akin inamin sa harapan ng Diyos na ako'y nagkasala, parang nabunutan ako ng tinik, mga kapatid. Yung bagay na yon ay napakatagal ng panahon, 1992. Mga kapatid, 92. Matagal ng panahon. Pero, nung aking hiningi sa Diyos na lahat ng aking mga nagawang kasalanan ay ipalaala mo sa akin, Panginoon. Yun po ang tugon sa akin. Dito po natin makikilala ang Diyos kung gaano siya kabuti sa atin. Pero kung ang ating paghingi ng kapatawaran ay patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala, sa mga aming mga gawa at aming mga salita at sa aming mga inisip sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, hindi po doon nagtapos. Kailangan po nating lumapit sa Diyos at espesyal po natin na hilingin sa Diyos na maramdaman po natin, iiyakan po natin ang ating mga kasalanan. At alam niyo, mga kapatid, nung aking ginawa yon, nung matapos akong nagkaroon ng reconciliation sa Panginoon, ang dami kong naialaalang mga ginagawa kong mga mali. Napakarami, mga kapatid, nung aking kinikilala ang aking sarili. Ang dami na parang nakakahiya sa aking sarili na naintindihan ko na yun pala'y mga gawang pagkakamali. Kaya, kung ito ay atin pong idulog sa Diyos, tiyak na tayo'y kanyang patatawarin sa lahat ng mga kasalanan. So, dito sa Tito, nagsabi dito, sa Tito 3, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Iingatan po natin ito, mga kapatid. Alam nyo ngayon sa social media, hindi po dito lingid sa ating mga kaalaman sapagkat bawat tao ay mayroong cellphone. Ang atin pong mga leader dito sa Pilipinas, mga kapatid, ay napakagulo ngayon, no? At maging ang mga netizen ay comment sa gusto nilang ikomentaryo. At may paninira sa ating mga leader ng ating bansa. Ang akin po itong tinitignan, mga kapatid, bilang tayo ay mga lingkod ng Diyos, binabasa ko rin yung kanilang mga komentaryo. Marami po ang mga paninira. Sabi dito, pasakop kayo sa mga panunuan.
Ipaalaala nyo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga makapangyarihan, maging masunurin at maging handa sa bawat mabuting gawa. Bilang mga lingkod ng Diyos, dapat hindi tayo napapasibilang sa mga isyu, mga usapin na nangyayari sa ating bansa, mga kapatid. At mananatili po tayong magiging kalmado at magmasid na may karunungan sa pag-observe sa lahat po ng mga pangyayari na nagaganap sa ating bansa, mga kapatid, maging sa ating mga leader, sapagkat sila'y itinalaga ng Diyos bilang mamumuno. Sabi dito, igalang ang mga namumuno. Ngayon, isa tayong lingkod ng Diyos. Kung tayo'y kasama na sumira sa atin pong mga namumuno, mga kapatid, ang tanong, ano ang pagkakaiba natin sa mga tao na hindi nakakilala sa Diyos? Dahil kahit sino pa ang mamumuno na maglilingkod sa ating bansa, mga kapatid, alam po natin, tayong mga Seventh-day Adventist, advanced din po tayo eh. Kasi nga, tayo ay parang nagsusubaybay na lang tayo sa kaganapan na mangyayari ayon po sa propesya, no? Yan ang kagandahan sa atin kasi bawat pangyayari alam na natin at ito'y natutupad na. Ngayon, kung kasama po tayo dito sa mga taong naging mapanirang puri, hindi nga lang nila alam, pero mayroon pong tayong naibanggit doon sa ating mga namumuno tungkol sa kanilang mga gawa at kasama na po tayong sumira sa kanila. Mga kapatid, hindi po tayo magiging labas sa kasalanan kung anong pagkakasala ng mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. Ganon din po tayo, mga kapatid. Kaya bilang tayo ay mga lingkod ng Diyos, ang atin pong dapat gawin ay magiging mahinahon po tayo. Magiging matalino po tayong nagmamasid anuman ang mga kaganapan at mangyayari, dahil alam po natin na kahit sino pa man ang mangunguna sa atin ay hindi na pwedeng magiging mapapabuti pa ang atin pong bansa. Anuman ang magiging hangarin ng isang tao ay mangyayari pa ang gusto natin. Hindi naman, kapatid. Kasi po, tayo po ay nagsusubaybay na lamang sa bawat mangyayari ng atin pong sanglibutan. Kaya, magiging iba po tayo sa kanila. Sabi dito, sapagkat tayo rin naman, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, huwag makipag-away, maging maamo at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at nainggit, mga kasuklam-suklam, mga napupuot sa isa't isa, ngunit nang mahayag ang kalooban, ang kabutihan ng kagandahang loob ng Diyos sa atin, tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. No? Sa pamamagitan ng paghuhugas
ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So ang Espiritu Santong ito na sa kanyang ibubuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas upang yamang inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ito mga kapatid, na mayroon po tayong pinaka-ninanasa. Yung tayo po ay magmamana sa buhay na walang hanggan. Itong dahilan mga kapatid kung bakit tayo'y mamumuhay na kakaiba sa mga tao na narito sa sanglibutan ito. Hindi po tayo mapapabilang dito sa mga kategori na mga karakteristik ng atin pong narinig. Sana po ito ay unti-unti po itong atin pong ihingi sa Diyos, ilapit sa Diyos. Kung sakali mayroon po tayong mga pag-uugali na sa nabanggit dito, idulog natin sa Diyos mga kapatid. Hingian natin po ng tulong ang banal na Espiritu sapagkat siya ang tutulong sa atin upang tayo ay mababago. Upang makamtan natin anumang mga kaguluhan, anumang mga problema, anumang sasapitin ng sanglibutan mga kapatid, tayo po'y mananatiling mahinahon. Kahit surprisein ka pa, kahit isusurprise ka pa mga kapatid ng dyablo, kung ang katuwiran ni Kristo ay nasa sa buhay na po natin, tiyak, kilala natin ang gawa ng panlilinlang ng dyablo. Maniwala kayo mga kapatid, hindi ka talaga sasabay sa mga surpresang atake ng dyablo sa sino mang tao na kanyang gagamitin sapagkat makilala mo na ito ay gawa ng dyablo. Tingnan ninyo ha, nung si Apostol Pedro ay humadlang sa magiging kamatayan ng ating Panginoon, sabi niya, hindi mangyayari sa iyo, Panginoon. Hindi mangyayari sa iyo na ikaw ay mamamatay. Kita mo yan? Hadlangan pa niya ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Satanas, lumagay ka sa likod ko. Ay hindi naman si Pedro ang binanggit ng Panginoon, sapagkat ang Satanas, ang Diablo ay nariyan sa kanya. Kaya sino mang tao mga kapatid na naging biktima sa anumang mga salita na maaring nakakatisod, nakakasakit, ito ay biktima lang din po siya mga kapatid. Biktima lang siya doon sa panglilinlang ng dyablo. Kaya, sasabayan ba natin? Kilala natin ang gawa ng dyablo, ng kanyang karakteristik, sapagkat inihayag na dito mga kapatid. Kaya kahit atakihin ka ng pabigla, ako'y naniniwala na ang bayan ng Diyos ay kalmadong, mahinahong, magmasid. Hindi siya mag-risback ng ganon kabadalian. Ako'y naniniwala na mag-isip siya bago niya ngayon ito sasabihan. Ngayon, kung mag-isip siya, napakaganda, mga kapatid, sapagkat magiging mensahe ito para sa kanya. Ito mga kapatid, kaya wag po tayong malilinlang, mga kapatid. Huwag po nating pairalin ang ating mga sarili sapagkat alam po natin lang lahat ng mga ito ay pakana ng kaaway. Kundi bawat isa sa atin ay magiging pwedeng gagamitin ng dyablo mga kapatid para makikitaan ng
kasamaan, maging sa loob ng iglesia, maging sa ating mga leaders ng ating organisasyon, maging sa ating misyon, maging sa ating mga church pastor, at maging dito sa ating iglesia, mga kapatid. Download sa mga membro, mga kapatid. Makikita po natin ang gawa ng dyablo sapagkat nahahayag na po yan, mga kapatid. Ang atin lang dito ay mananatili po tayo na magiging nasa piling ng ating Panginoon, mga kapatid. Na anumang mga surprisang mga atake ng kaaway ay sabi niya, ang dyablo ay katulad ng leon na umuungal, na naghahanap ng kanyang masisila. Hindi po yan ngayon agad, mga kapatid. Kahit sinasabi pa ng tao na siya ay gagawa ng pagkakasala, hindi yan agad aatake. May panahon, mga kapatid, na doon po tayo bibirahan ng kaaway. Sa panahong tayo po hihina sa atin pong relasyon sa ating Panginoon. Kaya, dito ay sinasabi, tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga mananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at pakinabang sa mga tao. Ngunit iwasan mo ang mga pagtatalo-talo. Yan, ha? At ang mga pagsasalaysay ng saling lahi at ang mga alitan at ang mga pag-away-away tungkol sa kautusan at sapagkat ang mga ito ay walang pakinabang at walang katuturan. Ang taong nilikha ng pagkabahagi pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay iwasan mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay baluktot at nagkakasala na hinatulan niya ang kanyang sarili. Kaya ito, nalalaman na ito, mga kapatid. Anumang baluktot sa tao, alam po natin ito. Kaya tayo po ay magiging pasakop sa Diyos, mga kapatid. Tayo po ay magiging uliran sa lahat ng pamumuhay. Alam po ng Diyos na tayo'y hindi perpekto. Tayo'y nagkakamali. Subalit, mga kapatid, ang Diyos ay pipilitin niya na tayo'y kanyang bibigyan ng kapangyarihan upang ating magawa ang kanyang kalooban, mga kapatid. So, ang bawat kubling bagay, ito po ang pinaka-delikado, lalo't higit sa mananampalataya, mga kapatid. Ang bawat bagay na hindi po natin sangguni sa Diyos, na isuko sa Diyos, ito po ang batayan na tayo po ay mahatulan, mga kapatid. Kaya, purihin ang Panginoon na hindi po siya nagkukulang. Ang lahat ng bagay ay narinig po natin. Maging bagay na maliit na tawag ng banal na Espiritu upang tayo ay makahakbang sa isang napaka simpleng reformasyon na atin pong ma-apply sa ating buhay at mananatili siya sa ating buhay. At alam nyo, kung ito'y mananatili sa ating buhay, magiging ma-practice po ito ng lifestyle at ito na yung magiging karakter. Another step, another paghingi naman ng Diyos. Sapagkat nagiging successful ka na doon sa hiningi mo ng Diyos at
hingi naman tayo ulit ng Diyos sa Kanya pong kapangyarihan na tayo ay magtatagumpay sa labanan sa sanglibutang ito. Sapagkat mga kapatid, masalimuot po ang labanan sa sanglibutang ito. Lahat ng tao ayaw ng dyablo na mayroong maligtas. Kaya bawat mga pagkakamali, maging sa mga leader at sa mga membro, idalangin natin mga kapatid. Kasubok na ba kayo na mga taong nagkakamali sa inyo na inyong iniluhod sa Diyos at inyong inilapit sa Diyos para baguhin ang kanyang kaisipan at magiging ang kanyang kaisipan ay magiging maunawaan niya ang bagay na para sa Diyos? Mga kapatid, nasubukan ko na rin po ito. Makapangyarihan ang Diyos. Talagang kahit ano ka isupukit sa ugali ng tao, mga kapatid, kung iyong ilapit sa Diyos, iluhod mo sa Diyos, mga kapatid, ang kanyang hindi naiintindihang bagay na kahit konting salita mo, parang napakasakit na sa kanya at sumbat ang sa kanya, mga kapatid, kayang-kaya ng Diyos na gawin siyang mahinahon sa pamamagitan ng ating dalangin. So, kung ito'y mangyayari, mga kapatid, ang sabi sa Santiago, ang panalangin sa isang taong matuwid ay naghahaling ng apoy sa kanyang ulo. Kung hindi siya mababago dahilan sa iyong paglapit sa Diyos, sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang pagsusumamo sa Diyos at ginawa na nagiging karapat-dapat sa Diyos at ang taong ito ay nagmamatitigas, mga kapatid, yun pong sinasabi na ang iyong bawat gawang mabubuti na iyong ibinigay sa Kanya mga kapatid, na hindi nagiging epektibo at naging nananatiling nagpapagamit sa kaaway, ay naghahaling po ng apoy baga sa kanyang ulo na lalo po siyang magiging masama. Mga kapatid, napakadelikado. Kaya tayo po ay bawat mga reformasyon na atin pong hiningi sa Diyos at na-apply na sa buhay natin, sana ay magiging lifestyle sa atin na hindi na ito nawawala. Unti-unti po mga kapatid, hanggang sa matanggap po natin ang bunga ng Espiritu na pagdating ng pagbubuhos ng huling ulan, mga kapatid, ikaw at ako na mga sinasabi sa Mateo na ang magtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas, mga kapatid. Ang pagtitiis ng bayan ng Diyos sa sanglibutang ito, iyan ang bagay na mararanasan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya, ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang banal na Espiritu upang tayo'y tutulungan na mamumuhay tayo na nananatili sa kay Kristo at madaig natin ang sanglibutan dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin, mga kapatid, upang ang kanyang bayan ay magtatagumpay. Ngayong gabi, pagpalain po tayo ng Panginoon na ang ating pong mensahe ay magiging pagpapala sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na hindi lamang ngayon na sinasabi ko na marami sa mga mananampalataya na iba't ibang mga sikta na nag-anyong kabanalan, subalit sa paglabas sa simbahan ay nagiging makasanglibutan pa rin. Ang iniisip, ang mga ginagawa, at ang mga salita ay magiging makasanglibutan pa rin. Subalit, sa mga anak ng Diyos, na mga anak ng babae at lalaki, na mga lingkod ng Diyos, ay nananatiling matalino sapagkat ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa bawat isa sa atin. Magandang gabi at happy Sabbath po sa tila.
Para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ng Closer to Thee, My Father, Draw Me. O dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyo pong mga salita na inyo pong ibinahagi sa amin ngayong gabi. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat mga anak ninyo sa iglesia pong ito ng Rampano. Tutulungan niyo kami, Panginoon, sapagkat ikaw po'y nangako. Anumang aming hingin sa inyong pangalan, ikaw ay didinig sa aming pong dalangin. Kaya't hinihiling po namin, O Diyos, nabigyan mo kami ng dubling kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na ang amin pong mga buhay ay magiging kasang-ayonawa sa inyong banal na kalooban. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makikilala namin ang kasalanan, ang kasamaan, ang panlilinlang ng kaaway ninyo, O Diyos, na kung saan nais niya kaming alisin sa inyo pong banal na paanan. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan kami ng lakas ng loob na managumpay kami at makilala namin ang gawa ng kasalanan upang amin pong mahiling sa aming Panginoong Hesus na kami ay inyo pong tutulungan. Patawarin kami, O Diyos, sa amin pong mga pagkasala. Linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, hanggang sa inyong pong pagdating, O Diyos. Masumpungan nawa ang bawat isa sa amin na inyong mga anak na lalaki at babae sa iglesyang ito na handa sa inyo pong alapaap na pagdating na kami ay isa sa lubong, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen.